Si Liam po ay napilayan. So, sama po natin. Hindi maayos. Yung kapatid ko ni Tita Linda. Siyempre po si Tita Sonia. Masakit po yung dibdib. Hindi po natin sama sa Saka si Cherry Ann. Yung kapatid, si Justin. Kinukumbulsyon. So, maraming may mga sakit ngayon. Hindi po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa may binigay niyo sa bawat sa muli, Panginoon, sa pagbagong pagkakataon sa gitna ng we're able to come together as a church to study the very words, Panginoon, iniwan niyo po sa amin. Panginoon, ay nilalapit po namin yung aming mga kapatiran na may mga karamdaman ngayon. I pray for Ate Det and Kuya John, kay sa kanilang anak na si Liam, nagalian. Para po ay hindi po naman kita na aming mga anak ay nakakaranas ng mga paghihirap. Bigyan niyo po ng kalakasan si Ate Det and Kuya John sa kanilang nararanasan ngayon sa kanilang pamilya. Bigyan niyo po ng kamagungan at pagtitiwala sa inyo, sir. Ganun din po, pinapadalangin namin ang kapatid ni Tita Linda. We pray for her. Ang pangalan po niya ay si Tita Estrelita Valencia Belen, na nagpapatuloy po sa kanilang paggagamot sa biopsy sa hinihina ng cancer po sa kanyang katawan. I pray, Panginoon, na sa inyong kalooban ay mabigyan ng kaliwanagan ng mga doktor na tumitingin, specialista na tumitingin sa kanyang katawan ngayon. At kung naman po maging resulta, Panginoon, nawa ay mag-lead po ito lalo sa kanyang paglilingkod sa inyo. At kung hindi pa po siya nakakilala sa inyong anak na si Jesus bilang Panginoon na nagpagligtas ng kanyang buhay ay maging kasangkapan po ito. Gamitin niyo po si Tita Linda, bilang kapatid niya po, mailapit lalo ang kanyang kapatid sa katotohanan ng kaligtasan. Also, we pray, Panginoon, kay Justin, sa kanyang kalagayan ngayon na nahihimatay, kinukumpulsyon ng Panginoon. Ingatan niyo po si Cherry na nag-aalaga sa may mga karamdaman ngayon. Justin at si Tita Sonia, Lord, itong mga pagkakataon na ganito, Panginoon, na ay lalo kaming lumapit sa inyo at magtiwala sa inyong sovereign plan sa bawat isa. And Lord, as we are also studying the book of Revelation, the end of all things, ito ay pagpapakita, Panginoon, sa aming buhay bilang mga mananampalataya, na lahat ng mga nararanasan namin ngayon na kahirapan, kalungkutan at mga karamdaman ay may katapusan. Ito yung maliwanag na itinuturo ninyo sa book of Revelation, bagamat marami pa kaming dapat patutunan, mga language, mga salita, na ipinahayag niyo po kay Apostle John. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagnahan ngayon sa pag-aaral. Maraming pong salamat sa opportunity to serve you sa pamamagitan ng pag-aaral nito. So, magamit po ito ng bawat isa sa amin at maalala po yung aming mga pag-aaralan ngayon. Maraming pong salamat. Ito po ang isang madalangin sa mga sa pangalan ng Jesus. Amen. Po, magpapagod tayo. Ano tayong happy dyan?
So just to give you a quick review sa ating pag-aralan from last 2 weeks ago, nag-focus po tayo dun sa verses 4 to 6. Ating nakita dito na si Kristo ay pinapaliwanag ni John kung ano yung ginawa ni Jesus. Diyan nakita natin from the last time, review na lang po yung ating mga notes diyan. But we focus po doon sa word na behold, He is coming. Naalala niyo po from last time, nagbigay tayo ng iba-ibang approach o perspective doon sa word na sinabi sa verse 7, behold, He is coming. Sabi po ng mga futurist view, katulad ng pinag-aralan natin last time, sabi doon, this statement, somewhat literally, seeing it in a prediction of the second coming of Christ in the clouds at the end of the present age. Yung naniniwala na ito ay literal sa mga future, sinasabi nila na behold, He is coming, ito yung patungkol sa second coming ng Panginoon. Pangalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus. On the other way around, mayroong isang approach. Sinabi natin yung verse 7, sinabi natin yung behold, He is coming, pwede nating maituring na ito ay spiritual coming. Ibig sabihin, yung dalawang posisyon ay idealist approach tsaka yung preterist na may mga lingwahe na titingnan natin patuloy. Temple of Jerusalem ay nagbibigay po ito ng significance o kapaliwanagan na sila pa yung templo ng Diyos, sila pa yung bayan ng Panginoon. Ngunit yung sinira ng Panginoon, predict ng Panginoong Jesus, ito ay nasira na. Ibig sabihin, parang sinasabi ng prediction na ito na natatapos na yung perspective ng mga Hudyo na sila pa rin yung piniling bayan ng Panginoon. Kaya bakit ganun yung perspective natin? Bakit ganun yung sinasabi ng madami? Kasi naniniwala tayo na hindi lahat ng mga Hudyo ay naniniwala pa kay Jesus hanggang ngayon. So, ang resulta ng hindi nila paniniwala kay Jesus ay pagkasira ng Temple of Jerusalem. Yan yung pinag-aralan natin from the last time. Kaya nga yung mga verses na pinag-aralan natin sa Matthew, may mga makikita pa na mawawasak ito. Yung iba buhay pa, yung iba maganda matay na. So, yan yung nakita natin sa ating pag-aaral last time. Balik nyo na lang po yung review or pag-aralan nyo na lang sa inyong mga tahanan, i-review nyo yung mga verses na pinag-aralan natin. Pero ngayon, itutuloy na po natin yung pag-aaral sa remaining verses na naiwan natin doon sa Revelation chapter 1. Verses 7 to 11 naman po ngayon. Just for the sake of the context, babasahin po natin yung verses 7, and then verses 11. Pero for the meantime, ang iiwan natin sa susunod nating pag-aaral, yung verses 11. Ipo-focus po natin ngayon yung verses 8, 9, tsaka 10. So, magbasahin ko po ito sa ESV. Ang sabi po dito sa Revelation chapter 1, verses 7 to 11, behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him, and all tribes of the earth will wail on the account of Him. Even so, Amen. Verse 8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. I, John, your brother and partner in tribulation, and in the kingdom and patient endurance that are in Jesus, was on the island called Patmos, on account of the word of God and the testimony of Jesus. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet saying, write what you see in a book and send it to the 7 churches, to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamum, and to Thyatira, and to Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So ngayon, ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung verses 8 hanggang 10. Dito po sa parte na ito na verse, makikita natin dito na may pinapakilala kung sino yung tinuturo ni John.
Maliwanag sa ating verse, kahit na doon pa lang sa mga first verses natin, na itong mga bagay na ito ay patungkol kay Hesus Kristo. Binibigyan diin kung sino ang Panginoong Hesus. So sa pagkakataong ito, makikita nyo dyan, yung credentials ni Hesus Kristo. Pag sinabi natin credentials, di ba, kapag kayo ay maghahanap ng isang magandang eskwelahan, okay ba credential niyan? Kapag tayo ay hanap ng hospital, maganda ba credential ng hospital na yan? Maganda ba yung credential ng healthcare na yan? Sa pagkakataong ito, ganun din ang sinasabi ng Biblia patungkol kay Kristo at yung pahayag ni Kristo kay John. Bakit po kaya ito yung mahalaga? Kasi alam natin yung 7 churches na binanggit, makakaranas ng matinding persecution. So dito pinapaalalahanan, binibigyan ng kaliwanagan kung sino ang may akda ng lahat ng bagay. So, isipin nyo kung may mangyayaring hindi maganda sa isang iglesia, kasi prediction, propesya na mangyayari sa 7 churches, bago sabihin yung mga bagay na yun, ipinapakilala muna kung sino yung may akda ng lahat ng bagay. Diba? Napakagandang isipin na ito ay pinasimulan walang iba sa katotohanan ni Jesus. So dito makikita natin yung credentials ni Hesus Kristo. Sa verses na tututukan natin ngayon, this is where we see kung sino ba tong Hesus Kristo na ito. At kung ano yung kanyang kakayahan. Imagine that. Kung tayo yung isa sa mga simbahan, imagine lang sa context na ito, no, sa kasaysayan. Kung habang binabasa ito, kunyari, di ba, liham to tayo ay nasa simbahan ng Ephesus at Smyrna, or nasa Smyrna tayo, at narinig natin yung liham na ganito. Ano kaya yung magiging impact ng mga mananampalataya na habang binabasa ito ni John sa mga tagatanggap ng liham? So let's begin po. Nakalagay po dyan sa inyong copy, makikita natin yung credential ni Kristo. Very straightforward. He is what? The Alpha and Omega. Napakaganda. Ibig sabihin po ng Alpha and Omega dyan, nakalagay dyan. And by the way, itong mga pinag-aaralan natin ito came from the book, several books kay Joel Beakey, kay Paul Hoskins. Diyan po nakalagay, nakalimutan ko pong ilagay. And meron pong tinatawag na Victory in Jesus Devotionals. Yan po yung ating pinagsama-sama at pinag-aaralan natin ngayon based on the context. So pag sinasabi po natin Alpha and Omega, nakalagay dyan sa first bulletin natin, first bullet, that this declares that all things have their origin, their continuance, and their consummation in Him. In other words, lahat ng bagay may pinagmulan. When Jesus said, I am the Alpha, may pinagmulan ng lahat ng bagay. May origin. Hindi lang po may pinagmulan. Pag sinabi natin continuance, ito ay nagpapatuloy. Kaya nga po mga kapatid, ang kasaysayan, ang pagliligtas ng Panginoon, hindi lang siya nagsimula. Of course, nagsimula siya, eternal, pero ito ay ina-apply o pinagpapatuloy o nakikita natin sa kasaysayan. Kaya po meron tayong tinatawag na redemption in history. Pag sinabi natin redemption in history, ito yung pagliligtas ng Diyos sa kasaysayan. Kaya simulan-simula pa, sa Genesis pa lamang, even sa katapusan ng book ng Bible, pinapakita dito walang iba kung paano yung pagliligtas. Redemption. So nagpapatuloy po ito. At tayo bilang mga tao ngayon, bilang church ngayon, tayo ay nasa loob ng kasaysayan na ito. Na nasasaksihan natin kung paano nagliligtas at magliligtas ang Panginoon Jesus. Kaya po nakalagay doon sa verse na sinabi na kanina, He is the Alpha, siya yung simula. Kaya maraming mga tao, paano ba nagsimula ang universe? Paano ba nagsimula ang sansinukob? Diba? Ang daming mga tao, gumagawa pa ng iba-ibang mga teorya. Baka ganito yan, nagsimula sa ganyan, nagsimula sa ganito. Napakaliwanag ng Biblia, very straightforward. Sabi ni Jesus Christ, I am the Alpha. He is the starting point. Kaya alam niyo mga kapatid, mahalaga ito na maunawaan ninyo. Sa lahat ng aspeto na ating gagawin sa buhay, maging sa mga practical na application sa buhay natin, ang lagi nating starting point o simulain ang Diyos.
Pag sinabi natin ang simulain ng Diyos, ibig sabihin, magsisimula tayo lagi sa salita ng Panginoon. Na lahat ng aspeto, pamilya, pag-aasawa, paghahanap buhay, pagbibigay papuri sa Diyos, pagtatrabaho, lahat ng aspeto bilang isang Kristiyano, lagi po itong magsisimula sa salita ng Diyos. There is always a starting point. At yun ang sinasabi ng verse natin. Ang sabi ni Jesus Christ, I am. Kita niyo yung word, ako. Ako ang simula. The reason kung bakit minsan ang mga Kristiyano o ang church nagsisimula at nagpapatuloy sa mali dahil nagsimula sila ng mali. Tama? Kaya yung perspective patungkol sa simbahan, patungkol sa kaligtasan, kung paano nagliligtas ang Panginoon, mali na sila ng perspective kasi nagsisimula sila ng mali. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang sinasabi ni Paul, ni John, sa sulat niya, ang sinasabi ng Revelation, dapat nagsisimula tayo sa kung sino si Jesus. Sabi, He is the Alpha. Kaya tingnan po yung sabi doon, Christ is the, and their consummation. Pag sinabi natin consummation, yung katapusan ng lahat ng bagay. May simula, may original, okay? Nagpapatuloy, may katapusan. Mga kapatid, ganyan ang perspective dapat. Yan ang perspective ng Biblia. Maraming mga tao, ang iniisip nila, ang mundo, ang buhay. Amilito, don't make some noise. Maraming mga tao, ang perspective para sa kanila ng buhay is paikot-ikot. Kaya kami naniniwala po sa reincarnation. Yan, pag namatay ka, mabubuhay ka uli. Pero pag nabuhay ka, pwede kang maging hayop. Pwede kang maging ipis, butterfly. Baka sa susunod, pwede kang maging uod. So sa kanila, ang buhay, ang cycle, life cycle is paikot-ikot. Never ending. Yan. Tayo bilang mga Kristiyano, hindi yun ang pinaniniwala natin. Hindi po never ending. Meron pong simula, origin, pagpapatuloy, at meron tayong tinatawag na consummation, katapusan. Kaya tingnan mo yung sinabi dyan sa bulit nyo, Christ is the commencement. Pag sinabi ng commencement, katapusan. Si Jesus ang katapusan ng lahat ng bagay. Christ is the commencement of everything that was, is, or will be. In the past, kung ano nangyayari sa present at sa future. Kabuuan yan, walang iba kundi si Kristo. Christ is at the helm of all things, and He is the conclusion of all things. Siya ang pasimula ng lahat ng bagay, siya ang katapusan ng lahat ng bagay. And then sabi dyan, by Him, all things come into being, which is true. Sa pamamagitan ni Kristo, lahat tayo nalikha. That's why He is the Alpha. At sa Kanya, by Him, all things consist. Ibig sabihin, kung wala si Kristo, wala ito. Hindi nagbibigay ng meaning, saysay, o purpose ang buhay kung wala si Kristo. Because of Him, consist lahat ng bagay. Ano pa nakalagay? By Him, all things come to an end. Dahil sa pamamagitan niya, dahil sa Kanya, lahat ng bagay may katapusan. Ayun na nyo? Kaya this is very important for us to understand that He is the Alpha and the Omega. He is the beginning. Di ba nakalagay doon kanina sa mga previous verses, I am the beginning and I am the end. Walang matinong tao lang, na tao lang ha. Kasi sabi nila, natao lang si Kristo. Walang matinong tao lang ang sasabihin niya, ako yung una at ako ang huli. Diba? Imagine that. Kung ako po magsasabi sa inyo yan, alam niyo ba, ako yung Alpha and Omega, baka pagtawanan niyo ako. Diba? Ano naging Alpha at Omega? Kaya hindi mo naman alam kung mabubuhay ka in the future. Kaya the fact that someone is saying that Christ, Jesus Christ, ay tao lang, base sa mga perspective ng karamihan, kumukontra sa sinasabi niya sa kanyang salita that He is the Alpha and He is the Omega. And imagine that, mga kapatid, kung tayo ay nasa suffering na church at magsasuffer, kumbaga pinipredict na ni John, ito yung mangyayari sa inyo, 7 churches, may darating na sakuna, suffering, ito mangyayari. And then marinig natin na si Jesus Christ, He is the Alpha and Omega. Di ba nagbibigay ito ng kasiguraduhan? Nang wala sa kanyang, nasa lahat ng bagay, nandoon ang ating Panginoon.
nandun si Jesus. Kaya sabi niya sa Matthew, di ba? Kung naalala ninyo, behold, sabi niya, I am with you until the end of the age. Di ba? Sabi niya sa Matthew 28, go ye therefore, preach the gospel to all nations, disciple them in the name of the Father, in the name of the Son, and then sabi niya sa dulo, and I will be with you until the end of the age. Ibig sabihin, until the end of the age, yung kanyang pagbabalik. So ngayon pa lang, ang kasama na natin si Kristo, hanggang sa kanyang pagbabalik, kasama natin ang Panginoon. Ganyan kaganda, ganyan yung statement na yan, the credentials, yung kanyang sinasabi, nagpapatunay na, uy, napakaganda ng credentials ng Biblia, kasi ito yung nakaangkla sa kung sino si Jesus. He is the Alpha and Omega. Sabi nga ni Joel Beatty, first, Christ is Alpha and Omega. In the Greek alphabet po kasi yung Alpha and Omega. Alpha, Omega, Greek yan. Alpha, Beta, Sigma, Delta, yung mga ganyan. Ano po yan? Greek alphabet po yan. So, unang alphabeto sa Greek, Alpha. Sabi diyan, the first letter is Alpha and the last is Omega. These two letters take on a meaning of their own. Ibig sabihin, sinasabi ni Joel Beatty, kung titingnan natin, ginamit ni Jesus Christ yung letra. Alpha, simula. Omega is the dulo. So from the first, from the last, andun siya at siya yun. Sa kanyang character. So makikita natin sa una that He is the Alpha and Omega. Siya ang una at siya ang huli. Kaya, isipin niyo, sa pagitan ng una at huli, ibig sabihin ba nung una at huli, nandun lang siya? Wala siyang ginagawa sa pagitan. Mga kapatid, nasa pagitan din siya ng lahat ng pangyayari sa kasaysayan. Hindi lang siya nasa una, hindi lang siya nasa huli. Nasa pagitan siya. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, nandun siya. Controlled niya. Even bad, good, suffering, anything. Nandoon siya. Hawak niya. Hindi niya hawak niya yung beat. Hawak niya yung lahat. Diba? Hawak niya lahat ng mga bagay sa mundo. Nalalaman niya, inaalaw niya. Isipin niyo yung context na ito. Yung 7 churches, makakaranas ng suffering, ang sinasabi niya, huwag kayong mag-alala. Ako ang una at ako ang huli. Ito mangyayari sa inyo, pero ako ang una at ako ang huli. Ano pa makikita natin dyan sa credentials ni Jesus? He is the eternal immortality. Walang hanggang immortal. Nakita niyo po yung word, nakalagay dyan. Sabi dyan, I am the Alpha and the Omega, says the Lord. Nakita niyo po yung word, who is, and who was, and who is to come. Who is, who was, and who is to come. That means to say, before all time, in time, after time, outside time, unaffected by time. Anong sinasabi? And in complete control of time is one of the attributes of our Lord. Ibig sabihin, wala pang oras, may oras man, bago pa ang oras, labas ng oras, hindi siya naapektuhan ng oras. Kaya nga, pag sinabi natin Diyos, di ba? Lagi niyo itong narinig. Pag sinabi natin siya ay Diyos, He is outside of our time. Kasi ang tao, tayo po ay nasa loob ng oras. Ibig sabihin, kung tayo ay nasa loob ng oras, tayo po ay limitado sa oras natin. Di ba? Bawal ka malate sa work kasi bounded ka by time. That's being a human being. Kailangan mong gumising ng maaga. Di ba? Bound tayo for change. Alam niyo po, sinabi ko po ito sa aming tuklasing session, hindi niyo lang po nalalaman. Bawat itong segundo na ito na dumadaan, may nagbabago po sa atin. Yung maliliit na pagbabago, hindi lang natin ito nakikita physically. Pero, ito, habang nagsasalita ako, di ba may mga segundong dumadaan, may nagbabago po sa atin. May nagbabago po sa inyo. Hindi lang siya nakikita right now. Pero through time, marireveal, makikita. Kasi ganun tayo bilang tao. Di ba, magugulat ka na nga lang. Di ba, nagkakagulatan niya kami. Yung mga bata sa bahay, si Winter, high school na pala. Ibig sabihin, ganun na ako tumatanda na kami. High school na yung dating baby. Na dati, hindi mo napapansin kasi
Minuminuto segundo lang ang nakikita natin pagbabago di ba? Pero kapag habang tumatagal, magugulat ka na lang na, hala, ang laki na ng mga bata. Hala, ang tanda mo na pala. May mga apo na pala ako. Ito na pala sila. Ang lalaki na pala ng mga anak ko. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos hindi siya ganun. Hindi siya bound by time. Ibig sabihin mga kapatid, hindi siya nagbabago. Wala nang i-improve ang Panginoon. Tandaan niyo po, hindi po nag-i-improve ang Diyos. Hindi yan parang wine. Di ba yung wine habang tumatagal lalong sumasarap? Walang ganun ang Diyos. Ang Diyos po ay 100 maximum sa kanyang sarili. Kahit anong gawin natin pagdadagdag, purihin natin ang Diyos, hindi nakakabawas yun sa kanyang karakter. Hindi mo purihin ang Diyos, hindi makakabawas yun sa kanyang karakter bilang Diyos. Kasi, kompleto na siya on its own. Kaya nga po, hindi rin siya nagpapa-apekto o naapektuhan ng kalagayan sa mundo. Kunyari, tayo kasi bilang tao, apektado tayo ng emosyon Kaya na nga lang, nagawin namin ni JP, apektado ng lahat. Apektado yung emosyon kasi nagbabago. Nagbabago, apektado tayo. We are affected by our own emotion. Ang Diyos po hindi ganun. Hindi siya naapektuhan sa suffering, hindi siya naapektuhan sa sadness, hindi siya naapektuhan kung malungkot ka, kung masaya ka. Ganun ka-stable ang Diyos natin. Kaya siya outside of our time. Nasa labas natin siya. Kaya pag sinabi ng Biblia who is and who was, ibig sabihin is unchangeable God. Isipin nyo sa panahon na magsasuffer yung 7 churches na to, marinig mo na ang Diyos na hindi magbabago. Napakalaking confidence na ito na kahit anong mangyari sa suffering na mararanasan nila bilang church, meron tayong Diyos na hindi nagbabago. At yun ang pinapakita dito. Yan ang katangian ng Panginoon. Kaya nga po sabi sa Bible, basahin po natin. Sino po gusto magbasa? Sa James chapter 1, verse 17. James chapter 1 verse 7. Ang lahat ng pagbutihan ng dapat na kaloob ay buwan sa Diyos. Mula sa ama na lumikha ng mga sanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya ng siling dahil sa pagbabago. Nakita niyo po, actually ito po yung aming session sa Santiago every Sunday. Nandito na kami sa verse na ito. At ang context nito mga kapatid is ang context, kung naalala ng mga tatay namin. Sige nga po, naalala niyo yung context ng James? Ito Jake, ano ang context ng James? Ano ang konteksto niya? Naalala mo? Nagulat si Tito Jake. Maalala. Ang context ng James, di ba may konteksto pa? Naalala mo yung context? Tungkol saan yung inaano ni James dito? Tungkol saan? Doon sa ating napag-aaralan. Sige nga po, naalala ninyo? Buhay na kaloob. Isa pa. Yung pinakabuong context ng James chapter 1. Ano yung pinuturo ni Santiago? Tungkol saan? Nakalimutan ng mga tatay natin. Ang context po mga kapatid is patungkol po ito sa suffering. Di ba? Pagsubok. Naalala ninyo? Pagsubok. So, ibig sabihin, isipin ninyo, yung pinahihintulutan na pagsubok ng Diyos, okay, ay hindi po ito masama. Kasi nga sabi, every good gift, mabuting bagay, na galing sa Diyos, is, sabi nga dyan, ay kaloob ng Diyos. Lahat ng pinahihintulutan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, ay mabuti. Good. Tama? Kaya sabi dito, tinan nyo from the Father of lights, with whom there is no variation, shadow, hindi nagbabago. Dahil mabuti ang Diyos, ang resulta ng pag-aalaw niya, pagbibigay niya ng mga pinahihintulutan niyang pagsubok sa ating buhay, ay hindi para sa ikasasama natin. Dahil mabuti ang Diyos Mabuti ang kaloob, mabuti ang resulta. Tama? So, pinapakita dito at pinapakita ng verses natin ng Diyos na hindi nagbabago. Kaya sabi dito, hindi siya nagbabago, nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago.
hindi nababalutan ng dilim ang katangian ng Diyos sa kanyang kaliwanagan. It means to say, mga kapatid, si Jesus, ang Diyos natin, ang Panginoong Jesus, yung kanyang character, never change. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, if there is a suffering na pinahihintulutan ng Diyos sa buhay natin, lagi itong mag-turn into good. Kasi nanggaling sa mabuti. Nanggaling sa Diyos na mabuti at hindi nagbabago. Tama? Yun ang context ng James. Yun ang context ng sinasabi ni Santiago. He never changed. And that's why he is immortal. Hindi siya nagbabago. Kaya nga po yung kaligtasan natin, hindi na yan magbabago eh. Kaya po ang kaligtasan natin, ang iniligtas lang niya, Iglesia, Church ng Panginoon. Tayo yung mga pinili, kasi hindi yan magbabago. From start to finish. Okay? Kaya sabi diyan sa copy ninyo, all the past, present, and future cannot be without His presence. He is ever present, all-seeing, all-knowing, great I am. Ibig sabihin, ano man ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, hindi tayo makakawala sa presensya ng Diyos. Imagine that, di ba? If we're going to apply this sa ating day-to-day lives, nagsasuffer tayo, minararanasan tayong malungkutan, nahihirapan tayo sa buhay. One thing is constant, yung hindi nagbabago. God is constant. Hindi lang siya constant, ever-present, nakikita niya lahat, nalalaman niya na lahat. Ganyan ang Panginoong Jesus. Yan ang isa sa mga credential ng Panginoon na sinabi dito sa verse na ito. Ano pa makikita natin na credential? He is what? The Almighty. Sabi po yung word the Almighty dyan, from the Greek word Pantokrator. Ibig sabihin po ng Pantokrator, ruler of all. Okay? So in the Old Testament, by using El Shaddai, or God Almighty, pag pinagsama natin yan, as El Shaddai and Pantokrator, Christ wills. Ibig sabihin, hawak niya, may kapangyarihan siya. Control niya. Christ wills the very might of God to bring all things into subjection. May kapangyarihan ng Ama, si Kristo, may kapangyarihan siya ng lakas ng Diyos. Lakas ng Panginoon, ng Ama, na lahat ng bagay ay mapunta sa kanyang paanan. Subjection. Lahat ng bagay ay magpapasako kay Kristo. Kaya ginamit yung word na Almighty, Pantokrator, and El Shaddai, God Almighty. Ang El Shaddai po kasi God Almighty ang ibig sabihin. So itong character na ito, mga kapatid, na kay Kristo. Imagine that. Diba? Sa umpisa pa lang ng liham ni John, pinapakita na kung sino yung magtatagumpay. Hindi yung si Domitian, hindi si Nero, ang magtatagumpay, si Kristo. At siya yung Diyos na nagmamay-ari sa buhay ni King Domitian, ni King Nero. Gets? Kaya sabi sa Psalms 22:28, He is the governor among the nations. Yan, alagay dyan. Ayan, diba? For kingship belongs to the Lord, and He rules over the nations. Imagine, diba? Saklat ng nangyayari sa Pilipinas ngayon. Pero one thing is for sure in the Word of God. God, Jesus Christ, is what? The ruler of all nations. Hindi man pa natin nakikita ngayon yung kahustuhan ng pag-aari niya, but we must understand that He is the King over all nations. Kaya po, isipin niyo, no? Dapat ganito yung perspective natin. Diba? Hindi tayo nagpapa-apekto masyado sa mga gobyerno, bagaman nakakainis. Diba? Nakaka-bad trip. Pero dapat hindi tayo nagpapa-apekto doon kasi alam natin na si Kristo, siya yung El Shaddai. Siya yung the Almighty, the ruler of all. At pinapahintulutan yun ng Diyos sa panahon natin. Pinahintulutan niya yan sa buhay natin. Okay? Kaya nakalagay, He is unique, alone, unequaled,
and awesome. There is no other like Him, infinitely superior and above all things. In other words, walang makakapantay sa Diyos. Kahit na anong nangyayari sa sistema ng mundo, sistema ng gobyerno, anumang klaseng sistema ang nakikita natin gumagana ngayon o lumalagana, tandaan natin is God is the governor. God is the head of all nations. He is. Because He is the Almighty God. Yan ang nakalagay sa Bible. He is the Almighty. God does not, ito yung sinabi ko kanina, God does not grow stronger, better, and fuller by our faith, prayers, and devotion like Zeus and other Greek gods. Ibig sabihin, hindi porke may pananampalataya tayo sa Kanya, nananalangin tayo sa Kanya, nagbibigay ito ng dahilan para lalo siyang lumakas. Hindi. Kahit wala kang pananampalataya, kahit mga unbeliever hindi nananampalataya sa Kanya, hindi ibig sabihin mahina ang Diyos. Kahit hindi ka nananalangin, hindi nananalangin ang mundo patungkol kay Jesus Christ, hindi nakaka-apekto yun sa kapangyarihan ni Jesus. Kaya yun ang sinasabi. Hindi siya katulad ng mga Diyos-Diyosan. Ay, nag-agree yung pusa. Daming ingay ngayon So God would remain infinitely glorious, good, and perfect, even none were to honor Him. God even transcends our ability to comprehend and explain Him. In other words, mga kapatid, ang Diyos, hindi matatanggal yung pagiging glorious niya, pagiging mabuti niya, pagiging perfecto niya, kahit na hindi natin siya bigyan ng parangal. Tandaan niyo, ha? Hindi mo siya, ang tao, ito kasi kaibahan. Tayo, bilang mga tao, gusto natin ng parangal kasi parang nagbo-boost yun ang ating confidence, di ba? Ang ganda mo, ang galing mo, ano pa ba? Ang dami mong kayang gawin, idol na kita. Nagbo-boost yun eh. Steve, ang galing ko talaga. Ang Diyos, kahit walang gumalon sa Kanya, hindi niya kailangan yun. Hindi niya kailangan ng papuri na nanggagaling sa atin. Para lumakas siya. Para mas lalo siyang maging perfecto. Wala. Ang Diyos perfecto na kahit wala pa tayo. Ang Diyos mabuti na kahit wala pa tayo. Ang Diyos meron na makapangyarihan na glorious na siya. Walang hanggan na siya kahit wala pa tayo. So yun yung makikita natin na character, na credential ni Yeso Cristo. Ano ba yung pangapat? Makikita natin dito na the Son and the Father share the same qualities. Ibig sabihin, hindi iba yung quality, character ni Cristo sa character ng Ama. Dahil iisa silang Diyos, parehas sila ng quality ng pagiging Diyos. Hindi ba maliit na Diyos si Jesus Christ tapos si Ama, malaking Diyos? Hindi. Parehas silang Panginoon, parehas silang Diyos. Kaya nakalagay doon sa verse 11. Di ba? Kung mababasa ninyo doon. Sabi diyan, in verse 8 refers to Christ, and in verse 11 refers to God the Father, which indicates that God and Christ are the same attributes. Sa pangalawang bullet, Jesus Christ is the incarnation of God. Pag sinabi natin incarnation, si Kristo, nung nabuhay dito sa mundo, ay nung nagkatawang tao, nire-representa niya yung karakter ng Diyos. The invisible becomes visible in Christ dahil ang Diyos ay Spirit. Remember, God is a Spirit. Ang ginawa ni Jesus Christ, ipinahayag niya yung katangian ng pagiging Diyos ng Ama sa katawan niya bilang isang nagkatawang tao na Diyos. The infinite takes form, yung walang hanggan, nagpakita ng anyo. The transcends, draw nigh. The mysterious become personal, yung mysterious na Diyos na hindi makita, spiritual, spirit, naging personal. Ibig sabihin, nagkatawang tao, nakipag-meet sa mga taong makasalanan. Ano pa? The Almighty becomes flesh. The unsearchable becomes touchable. And the inaccessible becomes accessible. Yung hindi natin maunawaan, yung hindi natin ma-access na kalwalatian ng Panginoong Diyos, ng Diyos, ipinahayag nino sa mata, sa katotohanan ni Jesus. Kaya nga, the Son is the glory of the Father. Kapag si Kristo ay, kaya nga po, di ba?
Nung si Kristo ay nandirito pa sa, nagmi-ministry sa lupa, sa earth. Sabi ni Jesus Christ, kung nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama. If you see me, nakita mo na rin ang Ama. Sa paanong paraan? Sa paanong paraan na nakita na nila ang Ama? Sa character, sa pagiging Diyos tao ni Kristo. Ito na ako. Yung character ng Ama, I have the same qualities. If He is God eternal, I am also an eternal God. Na nagkatawang tao. Makapangyarihan. Kaya po, kung titingnan natin ito, mabilis nating maitatama yung perspective ng mga tao na ibang sekta na si Jesus Christ daw ay maliit lang na Diyos. Hindi. Maliwanag sa Revelation kung sino ang Diyos. Kung sino si Kristo sa kanyang kapangyarihan. So hindi nagpapalit ng kakayahan, hindi mas mataas ang Ama, mas mababa yung Anak. Dito pa lamang, nagpapakita sa verse na to, na iisa sila ng quality. Yung Ama and yung Anak. Kaya tingin nakalagay dyan, yung Almighty, God is the Almighty, Alpha and Omega. Di ba? Ang Diyos lang naman yung Alpha and Omega. Same na same sila ng quality ng Ama. Sino ba ang nasa simula pa noon pa man? Di ba ang Diyos? Bakit sinabi yan ni Jesus Christ sa kanyang character? Ibig sabihin, nandun na din siya noon pa man. Right? So, it's very the same character. So, let's proceed. Kaya sabi dyan, the same nature, the same qualities, the same powers, and the same glory are His. Kung katulad ng Ama, ganun din ang Anak. Christ is God, and God is Christ. Christ is the Son of God. Christ reveals God, for we can only see God by looking at Christ. Kita niyo? Ganun kahalaga si Kristo. When we look at Christ, we see the glory, yung kalwalatian ng Ama. Kalwalatian ng Diyos. Kaya kung hindi po natin pwedeng ihiwalay si Kristo sa Ama. Kaya nga kapag nagte-testimony si Jesus Christ, di ba? Ang testimony ko ay valid. Totoo ang testimony ko kasi merong nagpapatunay na totoo yung testimony ko. Ang Ama. Hindi natin sila pwedeng paghiwalayin. Kaya nga po ang kaligtasan, iisa yan ng purpose. Iisa ng purpose ng kaligtasan. Hindi pwedeng iba yung purpose ng Ama, iba yung purpose ng Anak, iba yung purpose ng Banal na Espiritu. Iisa sila ng purpose. Di ba? Isipin nyo kung ang Ama, ang perspective niya, ang iligtas, ang ilan, yung mga pinili, tapos si Jesus Christ mamamatay para sa lahat ng tao. Hindi magka-kontra. Kontra sila, tama? Yung Ama, may pinili para maligtas, tapos ikaw, si Jesus Christ, namatay siya para sa lahat ng tao. Ano ba talaga? Hindi mag-kontra yung dalawa ng purpose, hindi ganun. Kung ano ang purpose ng Ama, ganoon din ang purpose ng Anak. Kung ano yung purpose ng Anak, ganoon din ang purpose ng Banal na Espiritu. Iisa sila Iisa sila ng character, ng katotohanan kung sino ang Diyos. Kung sino ang ating Diyos. Tingnan niyo po yung 2 Corinthians, chapter 4, verse 6. Sino pong gusto magbasa niyan? Yan. Sino pong gusto magbasa? Pagkat ang Diyos na nagpupos na magkakaliwanag sa gitna ng kalimitan, siya rin yung bigay, iwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalimitan ng Diyos na nakakasya sa mukha ng Diyos. Nakita nyo? Di ba sa lumang tipan, si Moises, hindi makatingin sa Diyos dahil sa sobrang liwanag, di ba? He cannot see the glory of God. Ito po ang kagandahan sa Biblia kay Kristo. Yung hindi makita ni Moises, ipinahayag sa katotohanan ni Kristo. So sa lahat, isipin nyo yung mga disciples nakita kung sino si Kristo. Yung hindi makita ni Moises, nakalwalatian, ipinahayag kay Kristo na kisama sa mga disciples. It is the glory of Christ. Kaya sabi ni Paul Haskins, again, yung background na pinag-usapan natin, suffering, ito yung sabi niya, against such background, yung suffering, persecution ng 7 churches, Revelation chapter 1 verse 48
4 to 8, reassures the people of God that God's kingdom is advancing and that He is always the same saving God who is with His people. Ito'y same na Diyos kung paano siya nagliligtas sa kanyang mga tao. Not only that, but Jesus Christ, who is God, will come on the day of the Lord to deliver His people from the beast. Diba? Yung mga susunod nating pag-aaral The beast, and to judge the beast's kingdom. May halimaw, na may kaharian ng halimaw. On that day, the people of God will rejoice, but the people of the beast will mourn. In the same vein, Jesus says, blessed are those who mourn, because they will be comforted. In other words, mga kapatid, kung ang context ay may suffering, kalungkutan, at mayroong paghahari ng halimaw, ng beast na yan, ng 666 na yan, sinabi ni Paul Hoskins, kahit na maghari pa yan, kahit sila pa yung manguna sa suffering na yan, ililigtas ng Diyos yung kanyang mga tao. At lahat na nahihirapan, nalulungkot, nagsasuffer na yun. Yung mourn kasi, di ba may kalungkutan, kamatayan. Kaya sinabi ni Jesus Christ, pinagpala yung mga nalulungkot because they will be comforted. Of course, in the context, nalulungkot sa kasalanan. If you are mourning for your sin, nagmo-mourn ka, nalulungkot ka sa mga nagawa mong kasalanan, yan ang context ng blessed. Ikaw ay tunay na pinagpala. Kung talagang nalulungkot ka sa paggawa mo ng kasalanan, kasi makakasumpong ka ng comfort ng kaaliwan. On the other way around, pwede din i-connect sa application kung nagmo-mourn ang mga mananampalataya ngayon sa hirap, dahil namatayan, sa suffering. Sabi doon ni Jesus Christ, we will be comforted. Kasi bakit? Siya yung naghahari. Kahit yung beast pa yan, kung sino pa yan. Okay? So dyan natin makikita mga kapatid, yung credentials ni Yesu Cristo sa liham na ito. Ngayon makikita naman natin, ano ba yung credentials ni John? Yung sumulat, yung naka-receive ng vision. Sa verse 9, nakalagay dyan, I, John, your brother and partner in the tribulation. Kung papansinin ninyo, ginamit sa word fellow partaker or fellow participant. Paano sinabi ni John ito na kasama nyo ako, fellow partaker ako sa tatlong paraan? Sabi dyan, your brother and partner in tribulation, and in the kingdom, and the patient endurance. Tatlong bahagi na tayo ay kabahagi, kasamang kabahagi ni John. Una, partner in tribulation. Ibig sabihin, si John, nung pinakita sa kanya yung vision, may tribulation na mangyayari. Diba? Hindi yung 7-year tribulation. Pero may tribulation. May tribulation na mangyayari. Kasama din natin si John, brother and partner sa harian, sa kingdom. Kasi habang nagsasuffer, may tribulation, ang kingdom ay magpapatuloy. Hindi po masisira yung harian ng Panginoon. Pangatlo, kasama natin si John sa pagtitiis. Kasama nila. Yung 7 churches, kasama nila si John sa pagtitiis. So, ano po yung credential ni John? Una, makikita natin, very self-explanatory. He is our brother and partner. Kita niyo yan? Apostle. Pinapakita dito na kaisa tayo ni John. Sila, sa context muna, kaisa sila ni John. Yung 7 churches, kaisa sila ni John. And ganun din tayo ngayon bilang mga mananampalataya, bilang Christian. Kaisa pa rin tayo kasama si John sa paghihirap. Kaya nakalagay John is speaking truly as one of them. As brothers in Christ, he is of like faith, kaparehas ng pananampalataya, at meron din umaasa sa kalwalatian and has the same hope of glory. Tandaan po ninyo to. Gifts, callings, and position do not raise the actual status for those who are in Christ. We are all sinners, and we are all saved by grace unto the same salvation by the same Lord. In other words, isipin niyo po, si John, hindi niya sinabi, I am Apostle John.
Di ba? Pinakilala niya, ako, si Apostle John. Ang ginamit niyang pakilala sa sarili niya, I am your brother. Ayan ang highest form of calling ng mga magkakapatid sa Panginoon, brother. Di ba? Hindi apostle. Dami nga gustong tawagin na apostle. Dami nga gusto magpatawag na pastor eh. Hindi ang highest form ng pagtawag, pastor, bishop. Di ba? Hindi ko po sinasabi na masama yan. Pero hindi yan ang highest na pagkatawag. Ang highest na pagkatawag sa atin, magkakapatid sa Panginoon. Brothers. Kapatid sa Panginoon. Hindi. Huwag naman tayo kajig. Hindi yan. Pero brothers in Christ. Diba? Ano ba? Makikita natin dito, at tulad ng sinabi natin, He is our companion in tribulation. Kasama sa paghihirap. Now, again, yung context, yung paparating na suffering. Kasi vision eh. Sa 7 churches, ang sabi niya, kasama niyo ako sa suffering. John could relate to the tribulation that the churches in Asia were facing, for he himself was undergoing persecution for his faith. And yun mamaya, tuturo natin, bakit ba nandun si John sa Patmos? Anong ginagawa niya doon? Hindi niyo ba tinanong? Bakit nasa Patmos? Bakit nasa island of Patmos si John? Bakit siya nandun? Yung vision, bakit nandun pinahayag sa kanya ng Panginoon yung vision na ito, yung liham na ito. Pero bago natin tingnan yon, buksan po natin yung Acts chapter 14, verse 22. Tingnan niyo po yung sinabi dyan. Acts chapter 14, verse 22. Okay lang. Sino po gusto magbasa? Acts chapter 14, verse 22. Verse 22 po. At tinaliwa ang pagkakasap sa pagkakasap. Kailangan sa mga upang makapasok sa bayan ng Diyos. Sabi nila sa pagkakasap. Yan. Salamat pa. Though ang context, si Pablo ang nagsasalita. Ang sinabi dyan ni Pablo, para makapasok sa karyan, magdadanas muna ng kahirapan. Through many trials and tribulation, we shall enter the kingdom of God. Malamang sa context ni Paul, may persecution talaga. Kasi si Paul, di ba? Hindi ka nang patayin. And, mga kapatid, yan ang realidad ng Christianity ngayon. Ang suffering, kadikit siya sa kaharian ng Panginoon. Ang persecution, kapighatian, paghihirap, kasama po yan. Yes, hindi lang paghihirap, tulad yan ang sinasabi ng ating mga kaibigan, pati din yung patagumpayan. Yung paglaganap, yung paglago, kasama din. Pero hindi natin maiiwas mga kapatid na ang persecution kasama siya sa pag-advance ng kingdom ng Panginoon. Well, isipin nyo, daming mga pinapatay ng mga Christians ngayon, di ba? Pinag-pray natin. So, makikita natin dito mga kapatid na kasama itong mga bagay na ito sa pag-usad ng kaharian ng Panginoon. Ang kahirapan, paghihirap, kamatayan, kagutuman. Sa panahon ni John, yun ang mararanasan ng 7 churches na yan. Mahihirapan sila maghanap ng trabaho kapag hindi nila wino-worship yung Diyos na si Domitian. Hindi sila makakasama sa isang grupo ng mga manggagawa, kumbaga yung union, kapag wala silang tatak, kapag wala silang 666, kapag wala silang 666 sa forehead. Yan ang magiging mahirap na kalagayan nila, mawawalan ng mga trabaho yung mga Kristiyano. Yan ang daranasin ng mga Christian sa panahon ni John. Mahihirapan makahanap buhay. And of course, kapag nawala ka ng hanap buhay, makamatay ka. Magugutom ka. Kaya sinabi doon ni Paul, itong mga paghihirap na ito ay kaparaanan para makapasok tayo sa harian ng Panginoon. Now, ang tanong, why John the Apostle was in the island of Patmos? By the way, yung Patmos is a rocky, crescent-shaped island. Isipin nyo, mabato.
na lugar, mabato na island. About 37 miles southwest of the mainland Asia Minor. Yung modern Turkey na po ngayon. Yung Turkey, yun na yung Patmos. Where the 7 recipient churches were located. So sa Patmos na yun, nandun yung 7 simbahan na susulatan ni John. So ang tanong, bakit siya nandun? Sinasabi, may 3 posisyon. Sabi, he went there a missionary by his own accord. Ibig sabihin, bilang missionary, pumunta daw siya doon. So, maaaring tinawag siya ng Panginoon, pumunta siya doon. Pero, sabi daw po ng mga church tradition, nakalagay sa letter B, church traditions indicate that John was banished and deported to this island by the emperor. Ibig sabihin, di ba, sa panahon natin, sino bang dineport? Si Duterte, di ba? Tama? So, dito, si Duterte, dineport. Papunta saan? Sa Hague. Pinabalik na? Pinadala. I'm sorry, balik. Hindi. Oh. Bali ang nangyari, mali ata ko ng term. Sino to? NPA, yung head ng NPA, hindi ba hindi na siya pwedeng pumunta dito sa Pilipinas? Parang binan siya. So si John, maaaring yung naranasan niya. Ginamit yun na paalisin siya dun sa island. Kasi bakit? Nakalagay, rulers used banishment to an island as a means to rid themselves of influential troublemakers without having to kill them. Dahil si John ay ma-impluensya, ang ginawa ng mga hari ng panahon na yan, tinapon siya doon sa Patmos. Tignan niyo? Kaya sinabi ni John, kasama niyo ako sa persecution. Kasama niyo ako sa suffering kasi ako pinatapon ako dito ng emperor. Pero hindi daw siya pinatay. Pero merong mga early tradition na sabi si John daw ay nilubog sa kumukulong mantika. An early tradition hold that John previously had been sentenced to be dipped in boiling oil. So si John is having suffering, no? Ikaw, ilubog ka sa mantika ng kumukulong mantika. Imagine that, di ba? Matalsikan ka nga lang ng mantika na naglulupilto ka pa, naka-cover ka pa di ba? Layo ko pa doon sa kawali eh. Paano na lang kung ikaw yung ilagay doon mismo? Ikaw mismo ilagay sa kumukulong mantika. Ang sakit. Di ba? Sabi dito, whether he was miraculously preserved through this ordeal or banished to an island instead of carrying out of the original sentence, nobody knows. Maaari na preserve si John, nabuhay siya. Sinasabi, nung nilagay siya kumukulong mantika, binuhay daw siya ng Panginoon. O kaya, maaring pinatapon si John talaga dun sa Patmos. Pero ito yung sabi ni George Haskins. This word suggests that John is in exile on the island of Patmos due to his proclamation of the Word of God and testimony of Jesus. Isa lang ang sigurado. Kaya siguro maaaring pinatapon si John sa Patmos dahil sa kanyang testimony, pagbabahagi ng magandang balita ng Panginoong Jesus. Doon, ipatapon ka, no? Doon, kaya sunugin ka or ilagay ka sa mga kumukulong mantika. Now, let's proceed. Dito na po tayo matatapos sa verse 10. Pansinin niyo po yung word na ginamit. Sabi, I was in the Spirit on the Lord's day. Yan. Di ba kayo nagtataka? So yung vision daw, yung prophecy, nagpakita ng propesiya, yung anghel kay John, nagbigay ng araw. Nagbigay ng araw kung kailan nangyari. Lord's Day. Now, there are 2 positions dito. Sinasabi ng mga futurist commentators, yung mga naniniwala sa future lahat pa ito, sabi nila, would be better translated, I was carried in the Spirit unto the day of the Lord. Ibig sabihin, hindi nila sinasabi na specific na araw. Pinapakita daw sa vision yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya nasa Spirit siya sa araw ng pagbabalik ni Jesus, pangalawang pagbabalik
ng ating Panginoon. Kaya nakalagay dyan, this would be a way of saying that the Spirit carried John into the future. Dinala daw si John sa future ng Banal na Espiritu so he could observe the actual day of the Lord para makita daw niya yung talagang pagbabalik ng Panginoong Jesus, pangalawang pagbabalik. So yung sinasabi ng mga futurists, hindi yan specific na araw. Hindi yan Lord's Day. Ito yung spiritual na futuristic na second coming. Yung nakalagay. The day of the Lord, second coming, and its precipitating events at the end of the age. Ibig sabihin, nung nagpakita ng vision, ang ginawa ng Espiritu sa kanya, John, ito, nakikita mo ba yan? Ganyan darating si Jesus. Yan ang day of the Lord. Ganyan ang pagbabalik ng ating anak na ng ating Panginoon na kapagligtas. Kaya instead na iniisip nila na Lord's Day, in the Lord's Day, it is the day of the Lord, yung pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Yan ang unang posisyon. Okay? Which is, consistent sila kasi futurist nga eh. Ibig sabihin, consistent sila sa position nila. Hindi nila sasabihin na specific na araw yan, kundi sa pagbabalik talaga ng Panginoon. Katulad nung sinabi natin, behold, He is coming. Yung futurist, talagang tingin nila dyan, pangalawang pagbabalik ni Jesus. So, hindi natin sila masisisi, talagang consistent sila dun sa position nila. Tama? Pero ito yung sinasabi ng majority of expositors. Kasama din yung mga futurist na ilan. Sabi, to be reference to John's state of mind on the first day of the week, our Sunday. Ito yung position na ito na yung Lord's Day, nakalagay dyan, this day has been known as the Lord's Day in Christian tradition since it at least as early as the Didache. Lagi po yung naalala yung present ko na Didache, yung early writings ng mga apostles, since it was the day of Christ's resurrection. Sabi dito, on this view, John was far from his home on this regular day of worship kasi nga pinatalsik nga siya. Pinapunta nga siya sa Patmos eh. So malayo siya sa day of worship kasama ng regular worship ng mga Christians. Possibly, with his home church on his mind, when his reverie was interrupted by the announcement that he was to transcribe a letter to send to that very church among others. This statement is highly instructional and helpful. It is important for us to see that Sunday is different from all other days of the week. In other words, sa ibang position, and pati mga futurists, hindi nila tinitingnan ito na perspective ng second coming. Ang sinasabi, ito talaga yung araw ng Panginoon mismo, which is Sunday, nagpakita ng vision ang Panginoon kay John. Araw mismo ng Panginoon, Lord's Day. Okay? So, dito pala mga kapatid, binibigyan din, kung ito yung position natin, binibigyan importance talaga yung araw ng Panginoon. Yung araw ng linggo. Diba? Kung iisipin natin, Christ, yung vision pwedeng gawin ng Wednesday, Saturday, or Friday. Pero ito, sa mismong araw ng Panginoon, nagpakita ng vision ang Diyos kay John. Sa araw ng pamamahinga. Sa araw ng hiniwalay, kinonsecrate ng mga Christians. Yung araw na paglilingkod para sa Panginoon, doon mismo nagpakita ng vision si Jesus Christ. Kaya nakalagay dito sa dulo, truly it is only vision identified with a day. And it's important for us to see that the special care is to be given to spiritual matters on this day. Ibig sabihin, pinapakita dito na mahalaga. May importansya yung araw ng Panginoon. Yung Lord's Day. Ha? Isipin niyo yun? Kaya sabi ni Paul Hoskins, John is the first New Testament author to describe Sunday, the day of the resurrection of Jesus, as the Lord's Day. It is an appropriate day on which to have an encounter with the resurrected Jesus. Ibig sabihin, importanteng araw ito para ma-meet, makita, maturo si Jesucristo. Kaya ngayon ang ginagawa natin tuwing araw ng Panginoon. We are here to meet the resurrected Jesus Christ. At ganoon din,
yung nangyari kay John. Pinakita yung vision, araw ng Panginoon. Lord's Day service. Lord's Day. Kaya ngayon nagmi-make sense na yung pagbigay ng importansya ng araw na ito. Practical application po. Hindi na po tayo matatapos. Kinuha ko po yung practical application kay Joel D.T. Sabi niya dito, dahil nakita natin na si Kristo hindi tinuro natin kung sino ang Panginoon, Christ's divine powers and person never change. The wisdom He displayed in creation, His power and faithfulness in upholding all things, His grace and mercy and redemption, all are eternal and unchangeable aspect of His being. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ni Kristo at yung kanyang pagkatao hindi nagbabago. Ganyan katindi si Jesus. Christ's special qualities as our Savior never change. Mahalaga to. Yung character, quality ng kanyang pagiging tagapagligtas, never change. Hindi nagbabago. Therefore, kung ikaw ay ligtas at niligtas ng Panginoon, hindi na yun magbabago. Tama? This includes His love for God, His faithfulness to us, His obedience, His compassion for the fallen, and His willingness to receive sinners and die for their salvation. He will ever be merciful high priest. If we truly believe this, we can embrace all our yesterdays with their affliction through Christ by faith. We can yield all our todays with their formidable obstacles to Christ with love. And we can face all our tomorrows with fears of unknown, looking to Christ in hope. Kung totoo to, na hindi nagbabago ang Panginoon, ibig sabihin makakaasa tayo ng ating kahapon, yung ating ngayon, at yung ating hinaharap, makakaasa tayo sa Panginoon na may pag-asa. Kahit ano pang mangyari. Yesterday, today, and forever. Last, the comfort that we have in Christ never change. Yan ang katotohanan. Dahil hindi nagbabago ang Panginoong Yesus, hindi rin magbabago yung comfort, yung kaaliwan na ibibigay sa atin ng Panginoong Yesus. People change from year to year, even from day to day. That is not true of Christ, who was, who is, and who is to come. He is constantly devoted to His Father, steadfast and abundant in His labors, true to His word, and faithful to His people. Praise God that the Lord of history was in the same Lord who will come on the cloud as God, as the Almighty. So mga kapatid, dito natin makikita, matutunghayan yung angkla, foundation of who Christ is. At kung gaano pinapakita muna ni Yesu Cristo bago niya ituro yung vision na mangyayari sa 7 churches na ito. Pinapakita muna kung sino ang ating Panginoong Jesus. So, dito nagtatapos yung ating lesson number 4 sa Book of Revelation. Any question? Question or clarification? Ako, yung sa may number 3 na iisip ko man, yung sa unang bulit na iisip ko, unique na sense ng role nila sa father sa hindi siya unique para pagkakaiba. Magkakaiba sila. Hindi. Yung uniqueness na sinabi dyan, sa good question, ibig sabihin yung kanyang pagiging anak. Kaya di ba, remember, sa Greek, yung the only begotten son, yung begotten doon is unique in other translations. Begotten son, unique son. Kaya nga hindi siya pwedeng maihambing sa typical lang na mga anak. Unique siya in such a way that He is God. Diyos siya. Pero that's a good question. Hindi unique na iba siya bilang Diyos. Parang may sinabi ni Lori na iba yung pagka-Diyos niya sa pagka-Diyos ng iba. Hindi mo. Same God, but unique in persona as the Son. Nakakapagay ng purpose. Walang ganun. Pero begotten siya eternally. Unique Son siya eternally. Tandaan po ninyo, ito matindi kasi sa Trinity. Si Jesus Christ, Son na siya.
Saan na siya? Eternal. Okay. Hindi siya naging anak lang nung nagkatawang tao siya. Baka yun ang nasa isip natin eh. Pinadala si Jesus bugtong na anak, kaya siya naging anak. No. Eternal na. Eternal, wala pa sa sinapupunan ni Mary si Jesus Christ, anak na siya. Anak na. Unique son na. Gets ninyo? Unique na yung son. Si Father na. The Holy Spirit is the Holy Spirit na eternally. Yun ang kanilang uniqueness. Baka may nag-iisip sa atin na naging anak lang si Jesus Christ nung ipinanganak siya physically. Hindi. Kasi ang ulit lang dito. Sa verse, ayun nga po sa number 2, he is unique. Tapos bilang sa number 4, the Son and the Father share the same qualities. Siya, yung pinangalan. Yeah. That's good. Good observation. Sino ba po ang may any malabo or clarification? Grabe yung verse ko, no? Parang hindi na yung daily ng Diyos. Yung first sentence kasi, alam mong si Jesus yun, kasi years. So, hindi si Father yung tinutukoy. Na nagsasabi, pero I'm the Alpha and Omega, says the Lord God. So, grabe yun. Paano kaya nilitinitis ko para i-deny yung deity ng Diyos eh? Hindi na nagtatanong. Kaya po mahalaga mga kapatid na ito. We just have to know our Bible. Kung ano yung tinuturo kay Kristo. I mean, isa pa pala, yung sa verse 10, yung I dyan, ang tinutukoy, si Jan. Tama. Jan. Si Jan yan. Kasi parang before, akala ko, nung hinaharap pa natin yung Sabat, akala ko si Jesus yan. Yung I, John? Hindi ko kasi lumasok before yung mga Okay. after. So, sige. Parang may kita natin sa Revelation, pwede mag-quote and quote. Any clarification? Anything that you wanted to, Kung wala kayong tanong, dalawang bagay na. Clarify ko lang din, iba yung sa futurist ni Peter, ang vision niya nito is futurist, yung bakit sinabi na yung Lord's Day, subukan ng Jesus Christ and kami. Hindi kaya, bakit ito yung mga futurist na, kasi iba pang spectacle ng Christ, kukunin niya yung mga kanyang kasama niya sa kapatid. Kaya siguro sinabi na kasama niya si John sa yun yung mga futurist. Hindi kaya yung pinasirahan. Ang ganda pong reasoning dito. Po yun na parang sinama na si John. Noong pagdating ng Panginoon, sinama na si John. Pwede din naman po. Kasi last bang time, Mga by time. Pwede din naman natin sabihin na iwas. Diba? Maaaring pinakita talaga kung ano yung mangyayari sa second coming. Pwede rin naman kasi yun eh. Pero po kasi, kung titignan din natin yung isang position na yung Lord's Day mismo na tinuturo, based on niya dun sa mga nabasa ko din, majority of the commentators and historians treat that as a specific day, that which is the Lord's Day na nakipagkita or nagpakita ng vision ng Panginoon kay John. Pero of course, hindi tayo magiging dogmatic sa bagay na yan. Still, it must be interpreted by the Scripture. We can also take na maaaring pwedeng gawin yun ng Panginoon kay John na ito mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Pwede gawin yun ng Panginoon, di ba? Actually, sa Tagalog, mas malinaw. Noon ay araw ng Panginoon. Kaya nga, the day of the Lord. Still, kaya nga meron, di ba, days and day magkaiba. Merong mga araw. Ito yung araw. Pag sinabi mong the day, a days, iba-iba po yan. Pag sabing the day, D-day talaga yan. Yung talagang pagbabalik talaga. Kaya pwede din na make sense din yung mga futurist na perspective sa kanilang position. Kasi iba parang, yung pinasinalita. maaari din po kasi dito, kasi ito ay prophetic vision ko eh. Prophecy to.
So kung magiging consistent sila doon sa position, of course, pwede din naman, oo naman. Hindi naman natin sinasabi na bawal yun. Why not? Kaya po binibigay natin yung isang posisyon para hindi lang tayo ma-stack up doon sa isa. Kailangan talaga doon sa isa. Ito nga yung pangyayari. Thank you po, tita. Maganda po din yun. Anyone pa po? Okay lang ba? Yung topic natin, alam ko po, Paano eh? yung, Hindi pa ano eh, hindi pa tawag dito yung... absorb. Hindi, I mean, ano pa, baka sa ano, hindi pa siya, wala mo siya, katanungan. May question ako. Since Jesus is the perfect revelation, how does this passage help us answer naman people who say they believe in God but reject Christ? At God. So, Yun yan, sabi ko kanina, hindi mo pwedeng i-separate eh. Ang Trinity kasi hindi mo siya pwedeng i-separate yung believe on the other and the other one. Kasi nga, so in reality, they're not believing God. in a sense, yes, they do not believe fully in God. Sa totoong Diyos, ha? They're present and just Oo, sa Biblia. Kasi, hindi natin pwedeng pag-iwahiwalayin ito eh. Hindi hiwalay ang banal na Trinidad. Yung, ano yan, as a whole. They have one purpose. You cannot have the Son without the Father. Diba? You cannot have the Father without the Son. Posible yun. Kaya nga sinasabi ng iba, di ba? Hindi mo kailangan si Jesus, yung Ama lang. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawin tanggapin yung Ama, hindi mo tanggapin si Jesus. Sabi nga ni Jesus Christ, di ba? If you do believe in me, then naniniwala ka na din dun sa Ama, sa nagpadala sa akin. So pag sinabi mong naniniwala lang kayo sa Ama, hindi sa Anak, may problema yun. Wala. Three person, one God. So, hindi talaga pwede mag-journey. Nakita kong anak, nakita ko na ang ama. Kung paano natin sasabihin siya kung ano siya, Kasi, if we truly believe in God, He has already revealed Himself in Christ. Tsaka sa scripture. Diba? Wala kang mababasa sa scripture na hiniwalay si Jesus Christ sa revelation ng Ama. At saka medyo ito malinaw. Ako may gusto lang ipakalaga kasi dito may almost sabi nga, that is the first intent na may power to describe Sunday, the day of as the Lord's Day. So yung question ko, ano po yung naging basis ni almost day to create this statement na to? Kasi yung sa mga upper verses, hindi naman ginagin na it's the birthday of the week, and then sa ibang book, sa New Testament, lagi na natin ito. I believe si Hoskins nag-rely din siya sa mga resources na binasa niya. Tulad na sinabi ko kanina, yung majority ng mga commentaries and the other. Kaya siguro na, hindi ko nakita yung full description ni Paul Hoskins eh. Bali itong kinuha ko sa kanya is also his commentary from the Revelation itself. So, maaari, baka lang mali ako, pero baka kaya niya nasabi na dinescribe ito ng Sunday because of the position of other theologians din. Maaari. Okay, mag-alala, pwede natin kung magbibigay ako ng iba sa susunod, titignan ko yung mga position sa iba kung bakit nasabi na Sunday talaga yung Lord's Day. Ang ginawa ko po kasi, kinonsize ko pa, ayoko pong mabombard ng information eh, kasi mahirap po pero sa susunod po nating topic, isisingit ko po siya bakit ba nasabi ng iba ginawa ito ng Lord's Day. Kasi mga reformers din eh. Majority of the reform, lalo na yung mga Sabbatarians katulad natin, binibigay yung argument na ito na talagang Sunday ito na pinakita. Sa mga previous discussion natin, naalala ko na lagi natin ginagamit itong kaso yun nga, parang ang hirap. Kasi yung challenge naman sa atin ng iba na parang ito na ano siya sa atin. Kasi ang naging basis natin yung first day of the week, kung dahil hindi na mga kayo. Pakala ko na nabanggit yung scholars dito sa komentary. Maari, isa sa bagay na nakikita kung bakit inassume na ito ay Sunday kasi it is about the resurrected Christ na nagpakita ng vision.
sa kanya. Resurrected person nagpakita kay John. Ibig sabihin, kailan ba na-resurrect? Anong araw ba na-resurrect si Jesus Christ? On the third day. Sakto nung nagpakita kay John, maaaring kaya in-assume na ito ay Sunday kasi it is also the day when Christ resurrected. Pagpakita ng vision. Posible. Either may mga post-writings pa si John na hinihingin na yung Lord's Day ay Sunday. Kaya specific siya eh, na I was in the spirit of the Lord. Parang normal sa kanya na sabihin na... Kasi pinimisan nito, noon ay araw ng Panginoon. Maliwanag sa akin na ito may araw na specific. Naalala niya yung araw na day. Kaya kung titingnan natin, kung ito ay future, hindi pwede mong sabihin noon ay araw ng Panginoon. Pwede niya sabihin na pagbabalik ng Panginoon. Maaaring kapag gano'n. Bakit? Kaya weird, di ba? Bakit? Talagang malinaw sa isip niya na it was in the Lord of the Lord. Di ba? It's just, weighing lang po natin din talaga. Kaya kung magiging consistent tayo dun sa ating posisyon, consistent din ito. Titingnan natin. Parang ito lang ba sa focus yun talagang magaling sa itong ano. Kahit dati dyan, madami si Paul Hastings na pa daw yung team, isa rin yung Ay, meron po sila dyan. Calvin and the rest, yung kanilang mga yung mga proponents pa yun, mga reformers na majority dito na binibigyang high value yung Lord's Day. Hindi ko na po sinalisin kasi yung sinabi dito ng majority of expositors. Hindi ko na inisa-isa kasi masyadong hahaba yung ating discussion. Pero dahil na na-raise po ninyo, gano'n po na, research na rin tapos ilalagay ko po siya. Anyone pa po? Any question? Balik po, di ba hanggang tayo? Verse 10? Magkaroon tayo sa live assignment. Assignment na naman yan. Hindi. Pagkatapos ng unang chapter natin, ng Revelation chapter 1, magpapakus po ako. Pero question and answer lang naman po dito. Tanong, tapos, para lang po ma-review yun. Siyempre, mahirap na mabangguard tayo, makalimutan natin. Yung Revelation chapter 1 lang naman po. Chapter 1. Kasi, kita nyo lang yung iba po, alam nyo yung Revelation na maabot sila ng 6 na taon. May nakita ko, 6 na taon na teachings series. Kita nyo, wala pa tayo sa kalahati ng first chapter. Verse 8 pa lang. Marami na, verse 8. Sige na. Ay, ito, matindi yung dita. Kasi marami kang iisipin na din. Tapos ang lahat yung talagang futurist. Futuristic view. Sa ibang view ba pa, natigay din sila na ano? Yung sa iwas Meron yan, malamang. Ililimit ko lang sa previous yung ano natin. Kasi parang imposible lang yung sa spirit. Check natin. Hindi ba futurist na din na ibang Yun sila talaga eh. Sila yung wala talaga mag-fulfill. Kasi lang narinig yung ganitong class ng cultivation. Hindi sir. Ako inaaral ko kasi may mga... Ang lalaman sa amin ko. Hindi kasi natin pwedeng may turo yan sa preaching. Katulad na ginagawa ko ngayon. Talagang yung mga preaching sa teaching. Bible study. Saan ba ako? Di ba? Kasi sabi niya, ano lang, hindi na yung file. Hindi na yung file. Kasi parang, Hindi po kasi, ang blessing po kasi ng mga, kahit pa paano kung may mga resources po tayo. Kaya ako po bilang isang tagapangaral, ang ginagawa ko talagang pinifilter ko yung mga kinukuha ko. Hindi ko po nililimitahan. Kasi may nagpapadala eh. Kaya ito lang ituro ninyo kasi kami nagpapadala ng mga teachings ninyo. Okay, ibang magbibigay na ibang posisyon. Ang maganda po sa atin, tayo malaya po ako.
Wala tayong big boss. Ito po talaga yung ito po talaga yung pupunta na kaya mahalaga yung university. Dahil sa, di ba mas kaya mahalaga ang university dahil sa president na ay was Actually, meron pa sa Hebrews chapter 6. Merong Sabbath na sinabi na fulfilled, meron din a day of Sabbath na ginagawa. Yun po, medyo technical po yun kasi napag-aralan po yun sa Bible School sa GMA. I-reserve ko lang po yun kasi pag mahirap na kapag madamihan tayo. Sa natin, kasi po Sunday ang pinag-aaralan natin, religious worship tsaka Sabbath day. Maaari baka mamadanan ko po doon yung mga explanation. So, yun po. Okay na po ba tayo? Any question? May tanong ba kayo? Huwag yung mahirap ha. Mahirap. Hindi ako marunong mag-type eh. Mahirap ako mag-type eh. Wala na ata. If you have any questions po, pwede niyo pong i-follow up na lang. Pag dinay po sa rin din. Yeah. So mamaya pa na naman yung isip din. Sige. Before mag-start, sabi nila, if you have any questions. Kasi delay sa atin. Yan ba? Yan yung tatanong ko sa kanya. Na kadalasan, mga kasama ko, intellectually, alam natin na God is sovereign. Pero practically, nagbuhay tayo na parang hindi sovereign. Yes. Diba? Parang sovereign sa natin, pero bakit minsan, alam natin. Pero parang minsan, nakakalimutan natin. Gano'n na? Okay. Bakit kaya? Kasi baka human pala. Yung human nature, naninibaw yung yung alam mo natin, Nakakawakal na ako. At minsan, so, sabihin na to, ang katiga. Kaya anong nangyari? Nasa unahan. Kasama yan. nakakalimutan na ako. Tapos, kaya, bisa nakalimutan. Ay, pumunta. Sabi ko na tayo ba ang yung nakatayo ng Diyos pagdating sa mga kasi inaalaw ni Lord yung mga ano yan, sa akin yung mga ano. Kasi, nag-question ka na, sige, hanggang ka. Nagkaroon na dapat na lahat ka-attend yung Pero alam mo ba, actually, okay lang mag-question. Di ba sa Psalms ko makikita natin, ang problema ko, kapag nanatili ka lang doon, nakalimutan mo na, nakalimutan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Remind mo yung sarili mo na God is sovereign, mabuti ang Diyos, hindi siya nagkakamali. Para feeling natin ano pang nangyayari, Lord, ba hinahayaan to? Hindi siya nagkakamali. So, I think yun yung panlaban natin sa tao. hindi na kasi question. Hindi naman yung question na parang ano na yung feet mo, nag-wait na. Kasi, kulang na. Parang, akala ba, ang Diyos ay, naging mo, bakit ako pinamag, ay, naman yung question, bakit sino ka ba? Hindi dapat dumanas. Right, second, dapat. Iba-ibang alam. Huwag mo lang i-isipin na ikaw lang. Lahat ng Kristiyano may pinagdadaanan. Iba-ibang alam tayo. Huwag natin i-isipin, pag naman mo, hindi, lahat. May pinagdadaanan. Hindi nga lang, iba-ibang alam tayo. Kung ano yung pinagdadaanan. Pero struggle, walang Kristiyano, walang struggle. Walang struggle, question naman. Pero parang maganda na hindi tayo fuse-based. Oo. Na alam natin itong revelation, hindi ito para sa mga unbeliever na may hiratan. Na alam natin ngayon, encouragement to sa atin. Okay. Encouragement to sa atin lang. Para tumakas tayo na. Ay, dahil mga
Ay, pinagkita lang. God's will. Ano ba mangyari yan? Ngayon. Sobrang Pero nanonood pa ako sa kasalanan. At bakit sa umiyak kay Lazaro? Ano, Meron, nakita lang niya. meron pong pag-aaral pa niya ang sinasabi na ang Diyos ay walang emosyon. Yung Diyos, may spirit kasi ang Diyos eh. So wala siyang emosyon. Kasi kapag nagpakita ng emosyon ng Panginoon, ibig sabihin, may nagbabago na nakakapektuhan siya ng pangyayari sa labas ng kanyang pagka-Diyos. Kung gano'n ang isipan, ibig sabihin, ang Diyos may posibilidad na magbago kasi nakakapektuhan siya sa mga pangyayari sa labas ng kanyang kapangyarihan. Hindi, parang tayo bilang mga tao, di ba? Kapag may nakita tayong sinapak o sinaksak, di ba, nagbabago yung ating pakiramdam. Ibig sabihin, nag-change. Ang Diyos kasi kung hindi siya nagbabago, ibig sabihin hindi siya na-apektuhan. Hindi siya na-apektuhan ng mga pangyayari. Diba? Kaya ang Kaya yan yung tanong, bakit si Jesus Christ umaya? Tandaan natin na hindi porket Diyos si Kristo, tao din siya. Ibig sabihin, tandaan mo ninyo, hindi po, wala pong wala pong paghahalo sa karakter ng Diyos ni Christ. Kaya po sabi nga sa confession natin, di ba? Fully God, fully man. Kabuuan niya yan. Kabuuan niya yan. Hindi naghahati. Hindi naghahalo. Hindi nahaluan yung pagiging Diyos niya bilang Diyos ay bilang tao. Talagang may uniqueness. Kaya nga unique si Christ. Unique siya. So kapag umiiyak siya, natural yun bilang isang tao kasi tao siya. Tao siya. Tao siya. Kahit na nasa langit, tao siya. Napunta siya sa langit na may resurrected body, tao siya. Okay? So, wag po tayong mailang na sabihin na ba't umiyak ng Diyos, ba't ganyan, kasi tao siya. Pero, hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkakasala. Wala siyang kasalanan bilang isang tao. Bilang isang tao, Diyos tao. Jesus Christ during that time kasi alam niya kaya niya talagang iligtas si Lazarus, but he needed to wait para mag-ibigin niya na para makita kaya naman niya kasi buhay. He cried na kasi siya yung mga mahal niya mga kaibigan. Yeah, I know he can make Lazarus na lang again. The fact that Hindi ko, assumption kasi yun. Nahirap tayong mag-assume na yun na nakaisipan ng Panginoon. Pwede nating sabihin na nalungkot talaga ang Panginoon kasi namatay ang kanyang kaibigan. kasi he waited kasi hindi naman siya tao. Pero, hindi dahil wala siyang magawa. Hindi dahil wala siyang magawa. Pinili niya ng hindi gawin. Knowing na kahit alam niya, gusto niya, dinilay. Intentional niya dinilay kasi para mag-feel yung kapangyarihan niya to rest. Hindi ko, wala kasing sinabi sa Bible, pero pwede kong sabihin, dahil tao siya, nakaramdam siya ng lungkot. That's it. Hindi nawala yung humanity. Bakit? Hindi na talaga nawala yung humanity ni Christ. Tandaan nyo, hindi nawala yung humanity ni Christ. Hindi nawala yung pagkatao niya. Kasi habang nandito siya sa lupa, kailangan na ipakita na Ay, oo nga ba? Kasi sa libro ko siya, di ba sinabi, siya yung Diyos na sympathizer. He sympathizes with us. Chetin nyo, Kaya nasa niya lahat. nagutom siya. Ba't siya nagutom? Kasi tao siya. Ba't siya natukso? Kasi tao siya. Di ba? Hindi yun bago. Hindi yun sa kanya parang lang. Hindi niya ba ginamit yung pagiging Diyos niya? Hindi.
Diyos tao kasi siya. Nagutom, napagod, iningal, biyak, di ba? It's a typical person, typical human being. Diba? So, I don't think na, ang sinabi ni Papa, yun ang character ng Diyos mismo kasi God is Spirit eh. Pero Diyos talaga, kung titingnan natin, hindi siya nagpapa-apekto sa mga nangyayari. Suffering, hindi siya nagugulat. Hindi, walang bago sa kanya. Hindi siya nagugulat sa mga pangyayari. Diyos siya eh. Kumbaga, kung merong pagkakataon sa katangian ng Diyos na nagbago siya, parang nagulat siya, nagbabago yung character niya. Matatamaan yung immutability, yung pagiging unchangeable ng Panginoon. Kaya may mga pumuposition pa ng mga bihasa na pinopromote nila, God without emotion. Without emotion. Ibig sabihin, hindi siya nagpapa-apekto outside of himself. Pero, ang dahil first sa Testament, you regret things, diba? Ay, siya tao. Yan na, parang nagsisisi. Ang argument nila dyan, kung bakit ginagamit ito ng lingwahe ng salita is in order for us to relate to the people. But doesn't necessarily mean na yun ang kanyang nararamdaman. Kasi nga, hindi natin siya pwedeng mahalikulan. Human word, human language. Or I will use para maintindihan na may ma-convey yung truth na pangyayari. Kaya yung nagsisi ang Diyos nung nilikha niya yung mundo, hindi ibig sabihin nagsisi talaga siya on His nature kasi walang pagsisisi sa kanya. Ayan, si John, yan. When we pray po ba, asking God for Him na maawa na sa ating kalagayan, is it not an emotion din po ba, or how should we interpret it? Parang maawa sa kanya. Like, when we pray po ba, asking God for Him na maawa sa ating kalagayan, ay, kawawa na tayo, or have mercy on us. Is it not an emotion din po ba? Wait, sino may emotion? Ang Diyos na tayo? Tayo may emotion. Pero like, are we pleading sa kanyang emotion ba? When we're praying to God na, Lord, maawa ka na sa amin. I believe in the emotion, character. Character of who God is. Kasi character is merciful. Yeah. He is a merciful God. We plead God to His merciful character. Not kasi pag sinabi mong mag-plead sa emotion, emotion can change. Babago ang emotion eh. Nag-plead tayo sa kanyang faithfulness, sa kanyang That's his character. goodness, In short, character niya. Kung character niya bilang Diyos. hindi. Sabagay, Tayo kasi, hindi dahil may mamanipulate natin yung emotion ng Diyos. Kapag Lord, sabi na makawawa kami. Hindi na. kaya nga minsan may pinahintulutan ng Diyos based sa kanyang character na matuwid na hindi natin maunawaan. Kasi nakabase niya ito sa sarili niyang character. Katulad ng suffering, pahintulutan ng Diyos yung suffering. Akala natin masama. Kasi ang nangyayari, hindi maganda para sa ating level bilang tao. Mahirap, masakit. Pero when you're going to do, think yun sa character ng Panginoon, sa kanya walang masama. Everything is good. Lahat that is character. Sa perspective natin, masama. Nakakalungkot, nakakadismaya, lungkot. Diba? Pero sa character ng Diyos, hindi yun ang perspective niya. Imagine, dahil ako yung mga martyrs, diba, in our lens, pag Lord, ba't naman namin yung mga kapatiran namin kayo? Then, ang ganda sinabi doon sa Daniel, di ba? Sinabi din to ni Matt Chandler doon sa American Gospel. Sabi niya, kaya kaming iligtas ng Panginoon sa apoy na to. Sabi niya, Lord, ililigtas mo kami sa apoy na to. Pero sabi niya, kahit hindi mo kami iligtas. Sabi ni salita niya, kahit hindi mo kami iligtas, maglilingkuran ka namin. Kaya kami iligtas sa apoy na ito, pero kahit hindi kami iligtas, Kaya yung declaration of faith, no? Alam namin, Lord, kaya mo. Pero kung hindi mo gagawin, hindi mo loobin. Di ba? Kasi based yun sa character niya na hindi nagpapakita. Hindi sa based sa emotion ng Panginoon. Kasi emotion change. Tayo na,
Diba? As people, we change by our emotions. Kaya God without emotions. Ang Diyos ay ganda sa mga kasal. Galit sa kasalanan. Gaano kalaki ang kasalanan na pwede magalit sa Diyos? Gaano po kalaki pa? Ang kasalanan. Pero malaking kasalanan. Tayo kahit sabihin pag maliit, hindi mo naman. Malaki. Tingnan niyo po yung nangyari kay Christ pa. Ganon kalaki ang kasalanan. Si Kristo. Diba? Di ba yung sinabi ni Christ na sinalo niya yung galit ng Diyos? Di natin maunawaan yun eh. Di natin maunawaan yung ininom niya yung galit ng Ama. 100% na galit ng Ama sa kasalanan, ininom ni Christ. Kaya ang pinakita na lang sa atin sa Biblia, ang resulta, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang resulta, pagkahiwalay ng magandang relationship sa amin. Eh, isipin ninyo, magandang relationship ng Father, Son, and the Holy Spirit. Maganda yung fellowship. Pero that moment, naputol yung magandang relationship ng ama at saka anak. Kaya sinabi ng anak, bakit mo ako pinabayaan? So, para sa akin, hindi mo maintindihan yun kasi hindi ako Diyos. Hindi ko alam kung gaano klaseng pagpapabaya yung ginawa ng ama. Pero one thing is for sure, pinabayaan siya dahil doon sa kasalanan. Yung ganong kalaking kasalanan na mga pinili. Diba? Kasalanan ko ng mga pinili. Ng mga elect. Ang bakit ko pininahan na ako siya ng pwede ng tao ba at mga nasa nagpapalala. Parang pwede tanong, no? Ikaw ang nasusunod yung ata ni Tito yung level ng kasalanan. Ano yung pinaka-masamang kasalanan? Hindi sa hindi yung totally parang, siyempre alam naman natin na lahat para sa Diyos. Maliit man sa wala ko. Pero ano yung level yung pinaka? Kasi meron kasi, yun nga, mayroon pong unforgivable sin pa, di ba? Hindi mapapatawad na kasalanan, yung hindi mo pananampalataya kay Kristo. Testimony ng Banal na Espiritu sa Kristo, hindi mo pinaniniwalaan, yun yung mabigat na kasalanan. Pero sa Bible, may tinatawag tayong mga pagsalangsang, transgressions. Di ba? Iba pa yung lawlessness. Mabibigat na kasalanan yun kasi nagbigay na ng boundary ang Panginoon. Pag sinabi mong transgressions, nilagpasan mo, tinalunan mo yung specific na boundary ng Panginoon sa command niya. Diba, kunyari, sinabi na nga ng Panginoon, wag ka magnakaw. Boundary yun. So, tinalunan mo yung boundary na yun, trespassing ka ngayon, trespass ka, transgressor ka ngayon. Matinding kasalanan yun sa Diyos. Kaya ang tanong namin ito, Panginoon, bakit inilaan mo? Para yung tanong ni Jesus, bakit mo inilaan na Nakawin. ito yung tanong niya sa tao bayan. Lord, bakit inilaan ang nangyari ito? Sa Pilipinas, dahil mo sa pera ng tao na mo. Sinagot ng kaninang teacher, kanina na pinahintulutan niya yan. Hari pa din siya, kahit ano pang mangyari. Siya pa rin ay hari. Pinahintulutan niya, maaaring may purpose na parusa sa Pilipinas, sa pagiging idolatry natin, idolatrous ng Pilipinas. Di ba? Hindi natin Hindi tayo natututo. Hindi natin pwedeng masabi na hindi pwede talaga natin sabihin na pinabayaan. Dalawang malaking, imagine mo pa, dalawang malaking religion sa Pilipinas ay both idolaters. Diba? Sa Amerika, gano'n din ba nangyari? At hindi yung ano. Hindi ko po sasagutin yun pa na eksakto kasi nasa kalooban niya ng ama eh. Bakit? Sabi ko ay kanto ng tao. Tao natin ng testado. Di ba sabi din naman po,
pinapalasahan ng Diyos ang isang bansa gamit ang Pilipinas. Kung maaaring sabihin na pinapalasahan ng Diyos for some reason, kaya hindi na tayo mga Christian sa mga activities na Maraming korupsyon namin doon. Kasi tayo. Oo, alam mo natin. God judge the nation based on their Kasi nangyari na rin po. Yung ulit ko sa hindi tayo. Pero hindi mo natin pagkakatanong natin yan, nagkakatanong madalas natin yan, hindi natin kagaya ng papasikat ng Diyos na maaraw ko pakulan. Mabuti ka sa mga nakakaratas. Ito nangyayari ngayon. Pero, ano yung natin? Dapat daw magagawa na tayo sa nangyayari ngayon, sa sitwasyon ngayon. Pwede. Pwede ka po sila naman. Pero, iba na, kasi nasa natin eh. Pero sa ano kasi Kaya po, yan ang pag-aaralan natin sa Book of Revelation. Ano kasi pala sa kasi ang nalala tayo sa buong na kahit sa natin sa Pilipinas, tayo mga Kristiyano, meron tayo kahit napituhan tayo sa nangyari niyan. yung mga unbelievers na kaya ako nila parang kasi sobrang nalayan ng Pero yun na ako kakita natin ang isa. Dahil kasi na kayo, dahil kayo ginawa. Sige po, maraming salamat sa interaction. Yan, 25 na. Ganda po, maganda po. Ay, na po, si John, dapat nag-comment ko si sabi niya, nag-reply siya kay John. Topic ko to last time sa prayer meeting. Tayo po tayong lahat to close us in prayer. Ama, maraming salamat. Kasi, again, your word is alive and true. Maraming po salamat dahil pinalalahanan niyo kami kung sino po si Jesus. Lord, nawa hindi lamang po katulad ng aming napag-usapan, hindi lamang ito added knowledge for us. But Lord, help us through the whole working of the Holy Spirit in our lives to apply this truth sa mga sitwasyon namin ngayon. Marami po kaming mga kapatiran na nagsasuffer, mahihirapan, mga pangyayari sa buhay na maaaring hindi agad maintindihan. Pero Lord, as we already discussed kung sino kayo, kung ano ang inyong character, tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging kumapit at mag-rely sa inyong salita. Palakasin niyo po ang aming mga kapatiran katulad ng pagpapalakas ni John sa mga 7 churches na kanyang susulatan sa mga susunod namin pag-aaral. Sustain us, O Lord, throughout this week. We know there's a lot of things happening sa mundo. Iba-ibang mga guluhan, krimen, nagtatalamak na ano-ano pang pangyayari. Dear Lord, we know that your Son is our reigning King right now. And wala pong makakasira ng kanyang kaharian sa kahit ano pang panahon. So nawa bilang kaming mga servants ninyo, magpasakop kami sa inyong kaharian. Sundin ang inyong kalooban at mamuhay na naayon sa inyong kagustuhan lamang, Panginoon. Maraming po salamat sa wisdom and knowledge ng bawat isa. Maraming po salamat sa questions. And Lord, we thank you for the resources that we have. We can study it. Lord, we praise you. Pagkain niyo pong bawat sa pag-uwi. At ibalik niyo po kami sa linggo, sa Lord's Day service namin. Maraming po salamat sa pag-sustain sa amin. Thank you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Bye, everybody. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Sobra.